Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Nako! Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Pero dapat hindi lang pag-amin. No? Kung totoo na talagang siya'y gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya. No? Kasi ako naman, kung Totoo ba yon? Sinabi daw ni Maharlika na hindi daw matatapos ang June, lalabas na po yan. Totoo ba yon? Pasensya na po, hindi po ako nanonood kay Maharlika, ha? Pasensya na po. Hindi ko ho narinig yun, eh. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Roque. Malamang, hindi naman po siguro magsisinungaling si Roque. Pero totoo kaya na bago daw mag-June, ilalabas yung pulboronic video na yan? Abangan natin. ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakagado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalentong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no? Kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, ookrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Ano ibig mo sabihin? Papatawarin? Ikaw talaga, Roque, oo. Hindi na, bago pa lumabas, kung totoo. Siya lang makakasagot niyan eh. Pero, At saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook. Hindi ko alam kung meron pa siyang Facebook. Abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 niya na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika, no? Pero mali po ata yung parang inyong sinasabi, spokes, Roque, ano? Yung hindi porket marami, ibig sabihin ay makatotohanan na kagad ang isang balita. Alam mo, ganito lang kasimple. Para sa akin po kasi sinabi po dito ni Roque na impeachable daw kung sakasakali yung pulboronic video na yan. Ibig sabihin po kasi, di ba, para ma-impeach ka yung public trust sa'yo hindi dapat mawala. Sa akin, ito lang. Ayokong husgahan kaagad kung ito ba ito totoo o hindi. Pero, hindi ko lang maintindihan kung totoo yan, bakit pinatatagal nyo pa?
naiirita kasi ko doon sa sinasabing perfect timing, ganyan-ganyan. This is the perfect timing. More than anything, more than the date, ito na ho yung tamang panahon. Bakit ho kanyo? Ako, it's not yung makaka-6 na taon pa ba si PBBM, tapos 4 na taon kung sakasakaling pumalit si BP Sara, tapos 6 na taon para uli kumandidato si BP Sara. Akin ito we are in the times na malapit na po tayong magera. Bakit to? Bakit to? Dahil sa mali-maling desisyon o sa tingin ko ay maling foreign policy ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng ating una-una ng presidente. Aantayin pa po ba natin na magkaroon pa ng isang matinding gera bago ilabas yung video? Kasi kung titingnan po natin, ito para lang ipaliwanag ko sa inyo bakit this is the perfect time kung meron man totoo. Na sinabi nga ni Pangulong Duterte, kung meron yan, nilabas na yan. Ba't wala? Bakit hindi nilabas? Kaya nga hindi din siya naniniwala na merong video. Ganon din po ako. Bakit ako maniniwala kung isang bagay ang tagal ilabas pinapabitin? Ano to, pelikula? May announcement? Lalabas na, malapit na. Ito na, showing na. Anong drama yan? Tigil nyo na yung drama. This is not a drama. Hindi ho ito drama na kailangan may panapanahon pa ano? Ano to? Eto na nakikita nyo ho ba? Naiintindihan nyo po ba yung nangyayari sa atin diyan sa West Philippine Sea? Naiintindihan nyo po ba yun? Naiintindihan nyo po na isang ganun na lang, sasabog na ang gulo dyan. Di ba Bakit to? Dahil sa mali-maling ginagawa ng gobyernong ito. Bakit hindi pa natin ilabas kung sa tingin natin that would help to impeach the president or di kaya magbabago isip ng tao? Bakit pa patatagalin yung lintik na video na yan? Para may salsal pa? Para may content pa? Ano ba talaga? Negosyo o bayan? Ako nananawagan ako sa sino mang may hawak ng putangin ng video na yan. Ilabas nyo na yan. Ang dami nyong daldal, ang dami nyong drama sa buhay. Kung talagang para sa bayan kayo, ilabas nyo na ngayon yan. Kasi naiintindihan ninyo na habang tumatagal, humihirap. Mga letse kayo. Sa totoo lang nakakabwisit na Pasensya na, medyo sumasabog tayo dito. Bakit kanyo? Halimbawa lang, sasabog na. Aantayin mo ba yung last minute para bago sumabog? Diba? Hindi mo na aantayin yun. Kung alam mong may nangyayari ng masama dito sa bayan natin dahil sa presidenteng dati mong ikinampanya, ngayon binabanatan mo. Kung alam mo palang may mangyayari ng masama, bakit mo patatagalin pa yung punyetang video na yan? Diba? Nakakaletse na Pati kami, tinatarantado nyo, binudol nyo na nga sila dati, bubudulin nyo pa rin hanggang ngayon. Pag yan hindi lumabas ng June mga putangin na ninyo sasabihin ko na sa inyo, mumurahin ko kayo araw-araw. Hindi, sorry pero nakakabuwisit na kasi. Ulitin ko hindi ko sinasabing hindi totoo yung video at hindi ko rin sinasabing totoo yung video. Pero lintik naman. Lintik naman. Ang tagal-tagal na niyan. Ilabas nyo na kung ilalabas nyo. Ang dami nyong drama sa buhay Para kayong mga sintu-sintu rin Isang palabas lang ni Maharlika dyan. May mga 100,000 na po pwede. Anong patience is the key? Anong key sinasabi mo? Alam mo, ganito lang mga kababayan nandito na tayo kung saan ginigipit ang lahat ng kalaban. Tapos lahat tayo naghihirap na dito sa Pilipinas. Dahil sa ginagawa nitong gobyerno to, sasabihin nyo, sandali lang. Wait. Sa June.
Parang, di ba yan nga example nga ni Boss Dada? Di ba may sakit kunwaring cancer? Alam mo, ikaw lang ang magpagbigay ng gamot. Tapos sasabihin mo, wait, antay tayo sa tamang panahon. Yung mamamatay na, yung malapit na mamatay. Doon natin gamutin. Hindi ko maintindihan kung anong purpose ng pagpapatagal na yan eh. Una-una, ano na ngayon? April. I mean next week. Advance lang mag-isip. April na. Hindi namang agad-agad na de-develop ang people power na sinasabi ninyo. Tingnan ninyo kasaysayan. Kailan nung namatay si Ninoy? Kailan nung nagkaroon ng revolusyon? Diba, it will take time. Hindi naman nung ganun kadali. So ano bang, at saka, so ibig nyo bang sabihin, pinaplano nyo talaga? Dapat ang pagtunay na revolusyon, organic yan. Hindi yan pinaplano-plano. Halimbawa ko na lang yung kay ERAP. Yung pagpapalit ng gobyerno nun, pinlano ba nilang hindi buksan yung envelope? Organic kasi, mas lalong maiinis sa atin ang taong bayan kung tinatarantado natin, dinidelay-delay natin. No? Ito. Tapos, eto na lang simpleng-simple. Kaya ako, baliwala sa akin yan Bakit? 2022, sinabi na ni Pangulong Duterte yan, hindi naman kayo nakinig. Tama, mali. Ikinampanya nyo pa. Ano pa ginawa ninyo? Tinarantado nyo si PRRD. Huwag niyong kakalimutan, ganun ang ginawa ninyo. Kaya busit ako dyan sa mga yan Bakit? Nung sinabi ni PRRD na meron tayong kandidatong adik, ano sinabi ninyo? Ginawa ninyong mangkanor si PRRD, kung ano-ano sinabi nyo kay PRRD, hindi kayo naniwala. Tapos nahalal yan, ngayon, para kayong taing daldal ng daldal dyan, tapos sasabihin ninyo may video. Inulit na nga ni Pangulong Duterte, bangag! Hindi pa rin naman naniwala ang taong bayan. Eto pasensya na ho, pero babasagin ko trip ninyo Ang mga Pilipino, bulag. Yan ang totoo. Bulag ho tayo. Eto nga, lantaran na ginagago tayo sa insertion ng budget ng Congress. Tuwan-tuwa pa rin tayo. May nagtanong nga kanina sa akin ano sa tingin mo, magtatagal pa ba itong gobyerno to? Oh, sa tingin ko, matatapos to. Bakit? Bulag ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Bulag na, nagbubulag-bulagan pa. Kaya kahit ano pa lumabas dyan, wala yan. Yun na nga ninanakaw yung pera ng gobyerno. Nagsalita ba tayo? Nagrevolusyon ba tayo? Kaya nga sabi ko, saya mo kanina Hindi ba? Makinig ko kayo sa akin. Sa tingin ninyo, kitang-kita nyo na, it's very clear na nagkaroon ng insertion, billions of ayuda insertion. Ibig sabihin, hindi yan pinag-usapan, isinaksak na lang yan dyan pera na 100 plus billion. Di ba? Billion, hindi million Tapos nakita natin, ginagamit ng mga congressman para bumili ng pirma ng taong bayan. Nag-react ba tao? Wala kaming pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Nag-aaway-aaway lang kayo, kaya kayo ganyan. Tama, mali. Di ba ho? Meron pa nagsabi sa akin kanina, may hawak daw na na skandal yung mga military. Skandal daw nung isang opisyal, yung pinakamataas na opisyal. Tapos, lalabas din daw yun. Kung meron talaga yan, ba't hindi pa lumabas? Ang daming hanas. Dinaig nyo pa yung mga babaeng mga arte dyan na puro drama sa buhay. Daig nyo pa yung mga nagme-menopause dyan na puro drama. Hoy,
Bibig mo! Bastada! Dito lang naman, wag na si SMNI. Napigilan kasi ako kaganina eh. Kaya nga, bullshit na bullshit ako eh. Napakatagal lintik na video yan. Mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pa lang, magdesisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Kung hindi naman totoo, malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Sasailalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya inaddress yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo, yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe. Hindi ko maintindihan, why do we need to confirm it from the president? Alam mo, mali talaga eh. Pasensya na, pero mali talaga eh. Sa tingin nyo, yung mga follower ng presidente, hindi alam yan? Sa tingin nyo? It's a common sense. Very obvious. And yet, yung mga followers nagbibingi-bingihan. Malakas pa si PRRD nung sinabi niya yan during the election. Naniwala ba ang taong bayan? Ano reaction ng taong bayan? Wala. Kakampi ni Sara Duterte, bakit kami maniniwala? Di ba ho? Alam mo, gusto ninyo ng sikreto ng tunay na pagbabago? O gusto niyo ng para sikreto susi ng revolusyon na to? Walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Yun lang. Gumalaw lang si BP Sara Duterte tapos ang usapan. Yan video na yan, kahit i-play mo pa ulit-ulit yan eh. Baka kasuhan lang yung nag-play niyan. Hindi. Totoo O sige, isinari natin. Lumabas yung video na yan. Sa tingin ninyo yung mga followers ng bulag, maniniwala? Sasabihin yan, edited yan eh. Matagal na yan eh. O ganito yan eh. Lahat ng palusot nandyan na. Hindi na kayo na... Kasi ang mga tanso, bulag na talaga yan. Sinabi na ng presidente natin si Pangulong Duterte, bulag talaga sila. Ang nasa isip nila, nandiyan si Sara Duterte. Bakit? Bakit kakampi ni Sara Duterte? Di ba ho? Ay, ang sikreto lang dito sa lahat ng to, BP Sara Duterte, tapos ang usapan. Hindi ako, eto lang Hindi ko naman sa sinasabing hindi totoo yung video. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi ko rin naman sinasabing totoo yan, ha? Whatever. Kung totoo yan o hindi totoo yan. Hindi ho, walang mangyayari. Nasa kamay pa rin nung BP Sara eh. Hanggang si BP Sara nasa tabi ni BBM, walang mangyayari kay BBM. Huwag na tayo maglokohan. Para lang tayong tanga. Yan ang totoo. Hanggang nasa tabi niya si BP Sara Duterte, walang mangyayari. Iisipin lang ng lahat, this is just a fight between PRRD and PBBM. Alam mo, Rek, eto tanungin niyo yung mga tao, yung tataong mga walang alam sa politika, alam mo kung ano reaksyon nila? Bakit ba nag-aaway si Duterte at saka si BBM? Akala ko ba dating magkaibigan yan? Ang dami ko na nakausap na walang alam sa politika, yan ang lagi nilang tinatanong sa akin. Pag nalaman nilang ako si Banatbay, bakit ba nag-aaway si Duterte at saka si BBM? Di ba dati best friend sila? Kailan ba naging mag-best friend yung dalawa? Kasi yun ang perception na nabuo na sa tao eh. Ang mga Duterte at Marcos magkatabihan. Kaya hanggang hindi kumakala si BP Sara Duterte kay PBBM, lahat ng ibabato ninyo walang kwenta. Maniwala kayo sa hindi.
Ang ginawa nyo, pinrolong nyo lang, hinayaan nyo lang mangyari mga dapat mangyari, nagera na tayo ng China, wala na.